Speaking of Chris McCullough or kilala bilang si Mac, isang former NBA player na siyang minsay nakapagbigay rin ng kampyonato para sa San Miguel Beermen. 2019 PBA Commissioner's Cup huling ang nasilayan maglaro sa SMB ang nasabing import na siyang bumitbit sa SMB sa isang kampyonato. At after nga noon, magpahanggang ngayon hindi na nga ito kailan pa nakita maglaro para sa SMB. Marami ang nagtataka bakit nga ba hindi na ito nakabalik pa sa team ng SMB. Pero speaking of hindi na nakabalik, siya naman palang kabaliktaran dahil may lumabas na ang report na ito pala raw kampo ng nasabing manlalaro inaming nag-aantay ng call-up sa SMB Management this conference na kung saay narito pala sa bansa noon ang nasabing manlalaro about the same time na naghahanap ng replacement import ang SMB dito kay Jabari Narcis. So batay nga po sa nabasa nating balita na nakasaad sa spin.ph by spin.ph staff, credit po. May nabanggit nga dito mula sa source raw na very close kay Chris McCullough. Actually, siya rin raw mismo nagtataka kung bakit hindi siya kinuha ng San Miguel. At batay naman raw dito sa sinabi sa SMB camp, hindi nga raw alam din kung bakit ito hindi kinuha. But sa pag-oobserba rito ay mas malalim daw na dahilan pala kung bakit ito hindi tinawagan muli. So mainit nga ngayon talaga ang usapan na patungkol sa mga possible palitan ng mga players sa PBA na kung sa ay nag-uugat sa mga palaisipan na gaya sa post na Inside of the PBA mula nga raw sa source na si Sir Snow na kung sa ay nakasaad rito, breaking, TNT, Converge at Blackwater may 3-team trade na niluluto. Ang swerte, ang unang bugso para makapagluto ng Mickey Bihon. Sabi niya, lahat ng grasya dinadaan sa hirap, tipong you plant the seed sa isang bukid na bakante, papalaguin mo. Ganyan dapat, practical ka, hindi bugoy. First installment yan na payo ko sa buhay. Ay ambot, ano ba pinagsasabi ko? At ayun na nga, batay nga sa nakapaloob ng mga players dito na nilabas rito andito yung Mikey Williams, Roger Pagoy ng TNT, Cedric Bearfield ng Blackwater, and Ray Suerte at Gio Ambohot ng Converge. So kung ganun, possible 3-team trade ang maganap dito pag nagkataon. So kung titingnan natin yung kaunting background dito dito muna tayo sa Mikey Williams. Ito yung player na kamakailan lang nagparamdam about sa possible PBA comeback nito. May taas itong 6'2", 33 years old, kayang pumosisyon mapa point guard man o shooting guard. May napatunayan na rin sa PBA, literal na shooter, maligsi at pupwedeng pang crucial game na player. Yung Roger Pagoy, ito talaga yung isa sa pinaka-scorer especially sa labas ng TNT. Bukod dyan, defensive player. So for sure, kung matetrade ito, isa ako sa manghihinayang rin dito dahil sa tindi nga po ng laro nito na kaya niyang matulong para sa tropang giga. Kita nyo naman, isang 6'2" guard na may maayos na depensa, very experienced player at consistent shooter na nag-a-average pa nga ngayon conference ng 12.62 points per game, 3.38 rebounds per game, and 2.15 assists per game. At dito tayo, mula sa Blackwater naman na si Cedric Bearfield. May taas itong 6'2", gaya ni Mikey Williams, well experienced rin ito. Isang Filipino-American, may maayos na dribbling skills, maaasahan offensively, at very simple gumalaw pero very threat pag tuluyang nag-init. This conference nga, he averaged 20.75 points per game, 4.25 rebounds per game, and 3.75 assists per game. Dito naman tayo kay Ray Suerte, isang guard din na may taas na 6'2" din na siyang kakakuha nga lang ng Converge galing sa one-on-one trade kapalit ni BJ Andrade. So nakakagulat lang kung kinuha ito tapos sa huli magiging trade asset lang din. Isa rin itong shooter, may maayos na court vision dahil sa pagiging legit niya na shot creator. So nang dahil nga sa limited minutes, nag-average lamang siya this conference ng 4.80 points per game, 1.90 rebounds per game, and 1.10 assists per game. Pero kung mabigyan yan ng mas mahabang minuto, possible na higit pa dyan ang kayang magawa nito. Kay Gio Ambohot naman tayo, ito yung big man na may taas na 6'7", perimeter shooter, pwede rin pambantay sa mga big man. So sayang nga itong big man na ito dahil bukod sa size niya, may maayos itong laruan
Kaya lang hindi nabibigyan dito ng mahaba talagang playing time, na kung saan ngayong kasalukuyan na nag-average lamang ito ng 1.20 points per game and 0.80 rebounds per game. So kung sakali mang matuloy yung tulad sa mga nabasa natin ito, sana maging fair ang lahat para naman walang lamangan. At dito tayo sa isang PBA player na ngayon isa sa pinakamahusay na player rin ngayon sa liga sa PBA dahil sa pagiging hustle and sharpshooter na player niya, na siyang nagpapakita ng kanyang kadesediduhan na makatulong para sa Gilas Pilipinas. Isa nga si Arvin Tolentino ngayon sa favorite ng mga fans na mine-mention na bagay raw isahog sa Gilas dahil sa pagiging sharpshooter nito. At mas lalong naging matunog pa nga yan nang matalo ang Gilas ng Chinese Taipei. Nito lang this third window ng FIBA Asia Cup qualifiers, na kung sa larong ito kulang na kulang talaga yung nakitang depensa ng Gilas at sa opensa pagdating sa outside, na kung saan dito sila na pagtatalo ng Chinese Taipei. So alam nyo bang itong si Arvin Tolentino gustong gusto na muling mapasama sa Gilas? Matatanda ang huling nakapaglaro pa ito sa Gilas. Etong si Arvin noon pang 2023 sa Southeast Asian Game under Coach Chot and 2023 Asian Games with Coach Tim Cone. So alam nyo bang nagpahayag ng pagkasabik si Arvin para makapaglaro under with Coach Tim, na kung kung matatandaan nyo na ito'y ang 2019 rookie draft for Barangay Ginebra, na ayon nga po sa pahayag ni Arvin, siya yung coach ko when I started playing the PBA. He drafted me actually sa PBA. So I learned a lot from Coach Tim. It would be fun playing under him again. So yun, ganon kagusto ni Arvin maging coach muli itong si Coach Tim Cone. So kung sakali madagdag ito sa Gilas pwedeng masandalan nga nila ito bukod sa depensa. Ang maganda nitong outside shooting na napaka-consistent talaga. At dito tayo sa magandang balita sa Barangay Ginebra big man na ito, na pwedeng pang back up at pwedeng makatuwang ni Japet Aguilar sa ilalim, lalo na ngayong semis na si Troy Rosario. Matatandaan namang sa kahuli-huling naging laro ng Ginebra sa quarterfinals nagkaroon ng mild knee injury itong si Troy Rosario, na siyang pinangamba nga po lalo na ng kampo ng Ginebra at lalo na ng mga Ginebra fans, dahil kung tuluyang malalagay itong si Troy Rosario sa injured list, possible mahihirapan sa ilalim or mahirapan ng pang ilalim ng Barangay Ginebra. Dahil si Troy Rosario nga may malaking role na ito sa Ginebra. Ang good news nga kay Troy ngayon mukhang nakaka-recover na talaga siya, dahil sa nakaraang nilabas na video dito nagsushooting na to kasama ng Gilas. So patuloy nga rin ang magandang pagkakataon para sa nasabing player, dahil ilang buwan lang matapos nga matupad ang kanyang pagnanais na makapaglaro sa favorite ng kanyang pamilyang koponan, sinundo naman ng pagbabalik Gilas na ito, na siyang sinama na nga sa Gilas pool. So dito, di na tayo magtataka kung bakit muli itong isinama sa Gilas, dahil na rin yan sa hindi na siya iba or hindi na iba si Troy bilang Gilas player. Bukod doon, alam na rin ni Troy yung sistema na umiikot dito. So sa mga ilang nangyayaring ang stint ngayon sa kasalukuyan sa Gilas Pilipinas, nakakasama na nga po muli or nakakasama na nila si Troy Rosario, na siyang makikitahan mo ng mga update sa ginagawa ng Gilas, dahil sa madalas nga siyang nag-upload sa kanyang IG social media account ng mga ensayo or laro ng Gilas Pilipinas. So goods din ang mga nangyayaring ito kay Troy, bagamat di pa siya sinasalang muli talaga sa laro ng Gilas, mainam din na natututo pa siya sa sistema kasabay ng kanyang pagpapahinga ng tuhod na namalmaan nga nung mga huling laro nila sa PBA. At inaasahan nga ngayong nalalapit na pagbabalik ng PBA for semifinals, inaasahang possible makapaglaro na ito sa Barangay Ginebra. So alam nyo bang may hawak na player ang Ginebra na isang deadliest shooter talaga? Ito ngay si Von Pesumal. So kung matatandaan nyo nung bagong dating pa lamang sa Ginebra si Von Pesumal, sinabi na ni Coach Tim na Von has been stuck behind the great Marshall Lassiter for the last few years and hasn't been able to carve out a consistent role and playing time with SMB. Dagdag pa nga dito noon, we're going to give him
that opportunity to carve out a role with us here and see where it takes him. So yan naman minsay nakita na natin na nangyayari kay Von sa Ginebra panahong entering the starting lineup ng Ginebra way back PBA on Tour pre-season ng PBA 2023 na kung saan napakita niya at napatunayan niya sa Ginebra yung best highlights ng game niya na gumawa nga si Von noon ng ganitong mga numero sa laro. Talagang mabibigat na numero gaya ng versus Ross noon na 29 points and 8 rebounds versus Terra Firma 17 points, 9 rebounds at 5 assists versus Meralco nga na kumamada ng 26 points and 5 rebounds na kung saan nag-average siya nga noon ng 24 points per game, 7.3 rebounds per game, 2 assists per game, 1 steals per game na may 46% field goal, 35% sa 3-point at 80% sa free throw line sa loob ng 37 minutes of playing time. So pansin nyo talaga sa kanya noon nung nabibigyan siya ng mahabang minuto. Tapos first 5 pa nga siya dagdagan pa ng lisensya niya sa pagtira. Ang ganda ng nagagawa niya at nagiging resulta. Kesa pag ginagamit lang siya na parang decoy lang or para lang makapagpahinga yung mga key players. So sana makita nga yun ni Coach Tim Cone na malaki rin talaga na bagay si Von para sa team ng Ginebra tulad ng nooy inaasahan niya. Dahil magiging mas malaking bagay pa yan sa team pag nagbalik na muli yung ganitong kumpiyansa niya. So sa mga nangyayari nga po sa kanya, sa ngayon nasa Ginebra, di rin natin siya masisisi kung bakit bumababa yung laro niya. Syempre dahil na rin yan sa napakanipis na minuto niya at swerte na lamang ngayon pag hugutin pa siya. Bukod dyan wala din talaga na nakadesign na regular play para sa kanya dahil na nga sa need niya sundin yung kung paano yung triangle offense ni Coach Tim. So for sure, kung mabigyan lang talaga ito ng pagkakataon, hindi yung sa garbage time lang, masasabi nating sobrang laking maitutulong pa nito sa team ng Ginebra. Sigurado yan. Dahil sa hindi lamang shooting ang kaya nitong gawin, dahil may depensa at siya slasher na din. So sana mabigyan nga ito ng chance ngayong semis kontra Northport dahil maaaring dagdag threat ito kontra Northport. So yun,